Si Senator. Magkano Ay, si ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tipa lang, paldo na. May bagong whistleblower. Isang dating tauhan daw ni former Senator Bong Revilla ang Nakaladkad ang pangalan ni Senador Rapi Tulfo tungkol sa issue sa na-interviewing Viva Max artist na umaming pumaldo siya sa isang senador. Kumanta. Ay, naku, anak ng kaguwang, wala talagang usok na hindi sumingaw. At hindi lang isang Viva Max artist. Aba, dalawa pa. Pag-usapan po natin mamaya kasi nakaladkad ang naturang senador at agad namang kinampihan ng kanyang kapatid na si Mon Tulfo. Kating-kating na yata, sir, no? Senador Bong Revilla, pinuntarya na po kasama si Senador Marcolita. Anak ng kagwang, meron di umanong whistleblower na lumabas at ikinanta at itinuro si Senator Bong Revilla patungkol po sa mga budget insertion. Anak ng kamuti. Kawawa naman tong si Senator Revilla, former Senator Bong Revilla, na natalo na nga nung nakarang eleksyon, na traidor pa ngayon ng dati niyang mga sinasamahan. Wala talaga ang Marcos ay traidor. Nasa dugo nila yan. Senador Marcolita rin, binibira na ho ngayon. Grabe, no? Antindi po, double time ang mga kalaban ng mga Duterte sa politika. Lahat ng mga kalyado ay pinapabagsak dahan-dahan na. Para pagdating sa 2028 presidential election, wala nang kakampi ang mga Duterte. Ito pa rin ay political motivated pa rin to. Politically motivated. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin ang Birada Aguila alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Aguila YouTube channel. Pag-usapan muna natin si Manong Rapi para masaya. Dulo na natin pag-usapan itong si Senador Marcolita at Senador Bong Revilla. Mukhang yung controversial ngayon, no? Mga kontrobersya ba? Nasa Senado lahat Sino may pakanahon nito? So lumalabas sa mainstream media Tayo naman dumidepensa, no? So, yung mga kongresistang mga buhaya, kagaya ni Martin Romualdez, ang tahimik, no? Sa issue ni Martin Romualdez, wala kang makikita, no? Na mga balita na pinuruhan itong animal na dambuhalang buhaya. Na divert talaga dito sa mga senador. Itong patungkol po sa flood control sa mga ghost projects, anak ng kagwang. Pero pag-usapan po muna natin itong kababalaghan 2025. Matapos na nga lang ang taong 2025, humabol pa itong si Senador Rapi Tulfo dahil sa isang interview, no, sa Viva Max artist. Di ko kilala yung Viva Max artist na yan, pero i-play ko po yung video. Sana hindi tayo makapiright na nag-interview. Inamin niya kasi na mayroong isang senador na pag bumibigay daw ng tip pa lang, paldo na. Ano? Paano pa kaya talaga yung totoong bayad, paldong-paldo? Paldo rin naman dito si senador At wala na bong ibang binanggit na mga, may letter abbreviation kasi. Yung mga litera na inilabas niya, talagang wala nang iba kundi huling-huli ho itong si Senador Rapi Tulfo, anak ng kagwang. At meron pang isa dumagdag. Itong isang Viva Max artist, nagpost, nagpasalamat kay Senador Rapi Tulfo. Pagkatapos magpasalamat, inedit yung post, tinanggal po
yung pangalan ni Senador Rapi Tulfo, anak ng kagwang talaga. Buhay naman buhay talaga na. Bakit po ba napag-usapan natin ito at bakit malaking issue po? Bakit big deal? Na pag yung isang public servant ay nambababae. Alam niyo ho, sila po ay tinaguri ang mga public servant. Public servant is a public trust, no? Pag ikaw nambababae ka tapos may asawa ka, dali ka dyan. Babatuhin ka ng moralidad. Ang resulta, ikaw ay immoral. Tapos, ang masaklapan yan, si Senador Rapi Tulfo, meron siyang programa. Di ba? Tindi ng Tulfo in action! Tulfo in auction. Diba, meron, di ba? Tulfo in action. Tapos, nag-ano pa sila, yung tawagan? Yung mga kabit-kabit ba? Dapat si Senator Rizal Tiveros, dyan din, nagpatulfo rin eh. At saka si Ronald Llamas, kamas-kamas. Kumbaga sila po yung nag-aayos ng mga problema ng mag-asawa. Pero ito, balitaan mo, putangin na, kumaka na ng bababae. Lalo kang maki-question yan, patunayan ikaw talaga yan, wala namang iba kasi nag-post nga, nabisto. Kasi nga, tangina ngayon, problema ngayon, korupsyon eh. Pinapasahod ka ng taong bayan, tapos mambababae ka. Kahit sabihin mo may pera ka, dali ka pa rin dito. Malaki pa rin ang palaisipan at sira pa rin yung pangalan mo dito. Okay. So, unahin po natin yung video, no? Ilabas po natin. Kunting-kunti, play tapos stop para di tayo makapiright. Kunti lang naman to, mga 2 minuto lang. Ay, wag muna ilabas ko muna yung isang, ito na nga, video nga, sige. Ito. Boplex yung nag-interview dyan eh. Wala paggamit ng video mo, tol, para sumayaho ang mga nanonood sa Bisdak Pilipinas. So, alisin muna natin siya. Paliwanag ko muna sa mga hindi pa ho nakakaalam. So, ano ba itong Viva Max, no? Mga Viva Max artist. Itong Viva Max, parang ito ay isang tawag yung programa, no? Huwag na natin mamasamain masyado. Tapos, yung mga talent nila ay mga 60 star, ayan. Kagayan mga kapanahonan, Aramina, no, Maui Tilor. Basta yung mga artistang sabihin na lang natin mga bold star, no, mga bold star. So, ito po yung mga artistang ito. So, ewan ko bakit nagkaroon ng affair itong si Senador Tulfo sa mga babaeng ito. Magaganda rin naman kasi artista ang artista. Kaso nga lang, ang kanilang gumagawa sila ng mga rated X na nga yata. O ito, rated X na po, no? Mga 6C na mga pelikula. So, na-interview po yung isang Viva Max artist yan. Narito po. Pakinggan natin, no? Di ko kilala yung taong ito eh. Si Senator. Magkano Ay, si ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tipa lang, paldo na. Okay. Si Senador, magkano yung offer? Stop natin kasi putang ina, baka makapiright ako kundi ba. Si Senador, anong offer ni Senador? Magkano yung offer, no? So, tip pa lang daw, paldo na. So, malaki kasi, natin ng tip, nakakabungol. Okay. Tip pa lang, paldo na. So, magkano naman yung tip? So, ito, pakinggan natin, oh. Tip pa lang paldo na. Tipa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. Wow! 250 to 300. So, yung nagre-range yung tip ng isang senador, 250, pinakamababa, hanggang 300.
yan, ha? Anak ng kagwang. Paldo nga. Paldo si girl. Girl lalo. Putang numin na yan, no? Kung sa isang buwan ka, jojote ka kay senador, no? Puta, no? Sarap ng buhay mo dyan. Hinarapan ka pa. 250,000 to 300. Sus ko, Ginoo. Parang nagtapon lang ng pera yung senador na to, no? Walang pakialam sa pera. Paldong-paldo nga, oh. Sige, tuloy natin, oh. 250 to 300. Yes. Wala pang nangyayari to. Wala pa po. Ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, ano, no? Opo. Napaka generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oo nga, no? Mga galing sa... Napaka-generous kasi galing sa tax. So, 250,000 to 300, wala pang nangyayari. So, ano, paano ba natin sabihin? Wala pang sexual intercourse. Sa Bisaya, wala pang pakikipaghilaw. Hilawas, ano? Hiwalas, ano yun? Ang tawagin sa Bisaya, medyo malalim. Eh. Basta wala pang ganun. Wala pang yugyugan. O, yan na lang, anak ng kagwang. Paano pa pag mayugyugan, kalahating milyon? Ow! Anak ng kagwang galing sa tax ng bayan. Ito nga yung sinabi ko sa inyo. Nagiging issue lang ho yan dahil public servant ka, pinapasahuran ka ng bayan ng sahod galing sa tax eh. Tapos ginaganito, nagtapon mo lang ng pera, tinatapon mo lang. Pero samantala yung mga nagbabayad sa'yo, isang kahig, isang tuka ang aho eh. Binabaha, no? Hirap ang buhay, inaanod yung kabahayan, inaanod yung pamumuhay, dahil sa flood control. Pero ikaw, nagpakasarap anak ka ng kamuti ka. Ito yung issue na yan. Sige, tuloy. Yung sa tax, mas lalo si ano. Ay, nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Wala siya. Wala. Wala siya. Wala sa listahan. So, yung pinupuntarya dyan, nandun ba siya sa listahan ng mga iniimbestigahan? No, yung parang may kasabwat sa flood control. So, sabi naman ng Viva Max artist na yan, wala. Huwag na natin kilalanin yan kasi wala naman kayo pambayad yan eh. 300,000 yan eh. Si Sin lang may pambayad yan. So, hindi siya kasama sa iniimbestigahan. So, ngayon, ang tanong dito sunod, siya nag-iimbestiga. Okay, tuloy. Wala siya. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer. Nandun. Nandun. Oo, nandun, syempre. Nako, okay, ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Pwede ba? Ito na ngayon. So, kuha kayo ng ballpen nyo. So, hindi siya iniimbestigan, pero nandun sa hearing. Siya yung nag-iimbestiga. Okay, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ha, yun lang naman yung hearing na na napapanood ng buong bansa, buong Pilipino sa buong mundo, yung Senate Blue Ribbon Committee hearing. So, nandoon kasama sa nag-hearing. Okay, eto na. Ano ba ang pangalan niya? Kasi naglalabas po siya ng mga litera sa first name at sa last name. Ang putang ina, wala na po kayong ibang dito, takas. Wala nang, hindi na makakatakas dito mga tulponatics. Well, tuloy, oh. Ba yun? Oo, initials lang. First name, last name. First name, last name. Hala, sobrang dali kasi. Sige lang. Initials. Initials. Gitna na lang. Initials. Okay lang. Ano siya? May Y. Why? May Y sa first name. Sa pangalan, may letter Y. Y, Delilah. Why, my, why, tulpok. Okay, sa first name, may letter Y. Sige, mag-isip na kayo.
Sige, for the benefit of the doubt, sino ba yung mga pangalan sa senador na may first name na letter Y? Robin, wala. Robin na maisip ko kasi artista ba si Robin? Meron chika si Robin that time, di ba? Robin. Chis, wala rin si Chis eh. Yung mga bata-bata lang, banggitin natin. Erwin, wala. Sino pa ba? Wala na akong ibang maisip. Rafi na lang. Rafi! Okay, may waya na Rafi. Okay, tuloy. Tapos ano yung last name? Last name. Hala! Hala ka, hirap diga. nito. Oh. Kinakabahan Hindi, ako. first letter ng first name. O, sige. First letter. First name. R. R. First letter ng first name R. Yung last Y. Rubin. Hindi pwede kasi na Ruby. Hindi mo pwede ma-Ruby, no? First letter. Dalawa lang naman yan eh. Rubin at saka Rafi. So, Rafi talaga to. Okay, sa last name. Last name. Hala, wag na. First letter ng last name. First letter ng last. O sige, sige. Wag first letter. Last letter ng last Last name. letter. Ang first name, di ba? Opo. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung elf. Hindi. Second, pangalawa. Pangalawa. Pangalawang letter ng last name. Opo. Okay. Second to the last na letter ng last name. Ay, nako, Rapi Tulpo. Tangin namin, wala namang iba. Alam F, eh. Yan ang mahirap kasi wala namang ibang apelyido na may F. Si Rapi Tulpo lang. Ano na? Okay na, alam na natin kung sino. Anak ng kagwang din na nagsalita din siya. Yari ka ni Rafi. Hindi yung ano mo, kalahating mga 250 to 300 na tip mo dyan. Wala na yun. Baka bawiin yun. Alam mo, nakakahiya ho eh. Sa totoo lang. Harap-harapan na niloloko ang taong bayan dito ng mga senador na ito. Feeling mo naman ang linis-linis. No? Putang ina, may programa ka pa dyan eh. Programa na nag-aayos sa problema ng isang pamilya, ng mag-asawa, magjuwa. Puro mga kabit-kabit nga programa niya eh. Nak ng kagwang. Diyan sa magaling, pero talagang magaling talaga. Oh, paldong-paldo. Oh. So, bago natin na ibaon ng tudoy ng komentaryo natin, may lumabas pa, no? At pagkatapos ng interview na yan, I think mga 1 week pa bago nag-trending eh. Ito, nilabas ito kanina sa Inquirer.net, no? Viva Max actress reveals indecent proposal by mayor and senator. So, kasi may mayor man, no? Pero yung pinapahulaan kasi ng nag-interview sa kanya, yung senador. O magkano ba yung tip ni senador sa'yo? 250 to 300,000. O. Wala pang yugyugan daw. So, nababalot talaga. Iba naghuhula. Sabi si Robin Padilla yan, pero hindi eh. Si Rapi Tulpo talaga ang lumalabas. Ngayon, no, mayroong isa namang post na kumakalat sa social media. Ito yun. Grabe, si Ria Montemayor. Ito rin po ay Viva Max artist din. Sabi dyan sa post niya, outfit for Senador Rafi Tulfo Christmas party. Thank you for having me po. Uy, hindi Christmas party, Senador. Ay! Magkano tip nito? Medyo, ano maganda sa kanila? Sino maganda sa kanila? Baka ito mga kalahating milyon ang tip nito. Ito yung isa. Yung tip ng isa ay 250 to 300,000. Oh. Check niya kung sino yung mas maganda sa kanila. Pareho naman magaganda. Ako na natin yung mas maganda. Ngayon, ito naman yung isa nag-post. Ang ganda daw, oh.
Ang ganda daw ng outfit niya. Para daw ito kay Senador Tolpo Christmas party. Uy, may gulay talaga naman siya, no? Dapat sinabihan mo sin yung mga chikas mo na huwag kayo magpa-interview. Sikreto lang, anak ng kamuti kayo. Binibisto ninyo ako eh. Ayan, siguro kalahating milyon. Medyo mas maganda to. Para sa akin hindi natin alam kung ano yung lasa ni Senador Tolpo dito. Manyakol pala si Sin. Holy ka, Balbon! Puta, may pangarap pa naman to magiging presidente. Ito pa naman yung pambato ng Dilawan at Administrasyong Bangag, no? Si Raffy Tulfo. Ayan, Ngayon, ang nangyayari, inedit niya, hinabol tinanggal na po si Raffy Tulfo. Inedit yung caption ni Miss Ria Montemayor sa Solar pala North. Outfit for Christmas party. Wala na. Wala na po si Senator Tolpo. Solar North. Thank you for having me po. Natanggal na po yung pangalan ni Tolpo. Outfit for Senador Raffy Tulfo. Christmas party. Thank you for having me po. Ilang kayang mga Viva Max artist no nandyan? Puta, paldo kasi na. Paldo si Senator dito. Daming magaganda dyan sa Viva Max artist. So, ayan yung mga pangyayari. Agad naman po sumagot. Hayaan po natin muna. Ipagtanggol si Senador Raffy Tulfo ng kanyang kapatid. Narito po yung sinabi ni Montolfo. Agad naman ipinagtanggol ni Montolfo ang kanyang kapatid na senador na ikinanta ng Viva Max artist na paldong-paldo pag nagbigay ng tip, anak ng amote. Ito. Ang sabi dyan ni Ramon Tulfo alias Black Eye. Siyempre kapatid niya yan, pagtanggol niya yan. Okay. Sabi ni Ramon Tulfo dito, natatawa ako sa balitang kumakalat na isang senador ay nag-offer ng indecent proposal sa isang artista ng 250,000 para bimbangin ito. Gagay ka, Montolpok, 250, sir, at 300,000. Ang mga haka-haka na ang kapatid kong si Raffy ang tinutukoy, wala namang iba, Raffy Tulfo. Ang first name R. Yung dulong litra Y. Raffy na yan. Tapos ang apelyido, may F, second to the last, Tulfo. Hindi ako makapaniwala sa balita dahil takusa daw. Ang kapatid ko kay Jocelyn, takusang mata mo. May takusa bang ng babae, dalawa-dalawa pa? Nakamuday. Pero pag palagay na natin na totoo, ano ngayon kung nambababae siya? Kung ang tanga mo. Siyempre, maki-question nga siya dahil public servant, senador, nambababae, dalawa-dalawa, paldong-paldo, 300,000, Pira ng bayan, pinapasahuran siya, Ang sabi pa niya, ang nakakahiya, ay kung nanlalaki ang kapatid ko, gaya ng isang lalaking mambabatas na mahilig daw sa basketballista. Sino to? Okay na, nagchismis yun, nagbaritis ka na naman, hinayupak ka, talaga naman. Kilalang galanti si Raffy Tulfo. Nakakapamigay siya ng daan-daang libo sa kanyang programang Raffy Tulfo in Action sa TV at radyo. Ang masaklap yan, kung maganda, may libre bimbang. Di ba? Alam ko naman yun, namimigay din niya. Di ba? Napanood natin. Sagot ko na pamasahe mo. Tanong lang, sir, may kasamang bimbang ba yun?
Okay, sa kanyang bulsa nanggagaling ang perang pinamimigay niya. Oo, noon, no? Sa programa niya, pwede mo talagang sabihin, galing sa kanyang bulsa. Pero ngayon ho kasi, senador na siya, mutang ina, wala na. Hindi mo po, kahit sabihin mo mayaman ako, galing sa aking bulsa. Ay puta, senador ka, public servant ka, sinasauran ka ng mga taxpayer. Kaya tama ngayon yung sinabi nag-interview, ang masakit yan, galing pa sa mga taxpayer, bulsa ng mga taxpayer yun, di ba? Oh, talagang ganon. Kasing galante siya ni Willie Rebillame. Eh si Willie Rebillame, walang problema kung maglibre, hindi naman siya senador eh. Di ba ho? Ay may issue ka ito ng babae. Di ba ho? Bago pa man naging senador si Rapi at congresswoman si Jocelyn, ay mayaman na silang mag-asawa. Ano ngayon? Wala ang pakialam. In fact, ang kanilang combined statements of assets, liability, and network ay 1 billion. 1 billion naman talaga nilagay. Pero mukhang sobra pa dyan sa 1 billion mutolpok. Ikumpara ang kanilang salin na 1 billion sa mga salin ng ibang mga politiko na maliit na halaga ang diniklara. Yabang, no? Don't you appreciate their honesty? Honesty? Paano ba nagiging honest? Kung ako pa ang napabalita na nag-offer ng incident proposal, kapanipaniwala pa. Sa edad kong ito ay tumitigas pa rin. Humahanap si Manoy ng masasabong. Anong masasabong? Gago. Animal kang muntol po. Kaso, tinitolerate mo yung ginagawa ng kapatid mo. Wag naman, sir. Kasi, sir, alam niyo, public servant na si Rafi Tulfo. No? Ako sa akin, mag-iingat kayo, mga senador, sa inyong mga luho, sa inyong mga gimmick. Kasi, nakakahiya po, bilang isang Pilipino na niyuyurakan lang ng mga senador na kagaya ho ninyo. Sinasahura namin kayo para magserbisyo sa bayan. Hindi para mambababae. Dang inang babae na yan, no, di ba? Ako, hindi ako galit dito sa mga siksi, no? Ako po'y galit kay kinikriticize ko si Rapi Tulfo sa kanyang ginagawa. Hindi po pwedeng ganoon. Huwag mo naman ilantad ang mga hindi mo kaaya-aya. Kasi ikaw ay public servant, government official ka. Dapat ikaw yung magandang ehemplo. Ayos pala itong mambabae ka. Ano yun? Hindi yan ayos, sir. Bon Tulfo, huwag mong itolerate ang ginagawa ng kapatid mo. Ito ay maliwanag na immoral ho ito. May asawa siya eh. Public servant siya. Malay ba namin kung yung binabayad niya dyan sa mga babae na 250 to 300,000. Ano yun? Tatabi lang, ganun nakalaki. Sabi, wala pang yugyugan, hindi pa kasama. Malay ba namin kung saan galing yun? Basta ang nasa isip namin, ikaw ay senador, public servant ka, pira ng bayan yan, hindi ang pira ho ninyo. Winawaldas mo kahit ipagdiinan mo pa na sabihin mo, bilyonaryo ako, may pira ako, anak ng kagwang ka, nagiging senador ka, matik, yung ginagamit mong pira, sinasahod sa'yo, ay pira ng bayan yan. Taxpayer galing. Kaya hindi po katanggap-tanggap ito para sa akin. Lalo na ngayon, panahon ngayon ng Pasko, ang daming naghihirap ngayon, pero kayo, nagpapasarap kayo. Ito ba yung gusto ninyong mga senador na nakaupo ngayon sa Senado, mga ugaling ito? Tapos ito tolerate pa ng kapatid na si Tulfo. Ano kaya ang statement dito ni Rafi Tulfo na maliwanag napos na yung pangalan niya ng isang Rhea Montemayor. Pinahulaan. Matik ang Rapi Tulfo talaga yung pangalan na yun. Hindi naman na political vlogger yung nag-interview. Yun po ay showbiz. No? Yung taong iyon.
ini-interview yata niya yung mga Viva Max artist sa kanyang mga content eh. Kasi kung sasabihin mong political vlogger, pwede mong sabihin, gagaling yan sa mga DDS. Black propaganda yan, pero hindi po black propaganda yan eh. Yan oy honest interview doon sa babaeng iyan, sa artistang iyan, malas mo, sabit ka. Wala na. Wala nang takas dito si Raffy Tulfo, yung pangarap ng mga Tulfonatics, mga bubonistang tanganista ni Bangag na kukunin si Tulfo gawing kandidato sa pagkapangulo. Wala na yan. Hindi na yan, ikis na yan, bagsak na siya dito eh. Sira yung pangalan niya, yung imahe niya na kala mo, kabait-bait, di ba ho? Concern siya sa mga mag-asawang nasira ang buhay, mga kabit-kabit na mga isyo. Siya ang taga-ayos ng kabit. Kinakabit niya. Kinakabit. yung nawasak ba na relasyon, binuo niya. Putangin na, malaman-laman mo, ganito palang offer, paldong-paldo. Hayahay si Manoy, sabi ni Tulfo. Anyway, bahala po ang taong bayan, mag-guska dito kay Raffy Tulfo. Kung kayo ay, doon pa rin ba ang respeto ninyo sa naturang senador na nagkaroon ngayon, nakaladkad ang pangalan sa pagiging bababaero. Bababaero daw si Tulfo. Ang question, saan po nanggagaling yung perang iyon? 250,000 so 300,000, isang babae pa lang yun. Paano pag marami? Lalo na Christmas party daw. Oh! Dali! Ang kakampi ni Risa Hontiveros. Kasi sabi daw, magtatandem daw si Risa Hontiveros at saka si Raffy Tulfo. Tama yan, parehong Makati. Lahat ng boboto, lahat ng mga Makati. Dito tayo sa team. Ano bang ano nila? Raffy Tulfo. Hontiveros. Hontiveros. Tayo na, wala akong maisip na pangalan na tandem nila eh. Honpo. Tulfo. Ano na lang, Ripa na lang, Ripa. Risa at Raffy. Ripa, Tulfo. Pangalan pa lang, kombinasyon na, talo na eh. Hindi mo na alam paano ipokunit eh. Hilig kasi sa kabit-kabit na isyo. Kaya nangangabit na rin. Pag-usapan po natin si Senador Bong Revilla. Talagang pinuruhan po yung naturang senador. Ako po'y hindi naman ako totoong parang nalungkot para sa kanya. Naawa lang kasi nga Pilipino tayo eh. Alam mo naman pag meron tayong mga nakitang taong inaapi ng gobyernong ito, siyempre pag-usapan din po natin, no. Alam natin itong si Senator Bong Revilla. Believe rin po ako sa kanya. No? Itong mga Revilla mismo sa Cavite. Dahil hindi po iniwan talaga ang pamilyang Duterte. Alam mo po yung tumatanaw ng utang na loob? Nasa dugo ng mga Revilla. Humanga ho ako dito sa yung mga anak ni Senator Bong Revilla. Dahil hindi ho talaga trinaydor si Vice President Inday Sara Duterte. Yung mga taga Mindanao, Visayas na mga kongresista, mas trinaydor pa nila ang mga Duterte. Lalo na si Adjong! Baka ng kamote ka. Manix! Yung mga traidor yung mga Prasco. Tangina, mga traidor sa mga Duterte. Pero ito yung Revilla family, hindi ko po nakitaan na pagtatraidor sa mga Duterte. Patunay po riyan yung impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Yung impeachment. Lahat na lang pumirma ng mga kongresista para ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Pero yung Revilla family, wala pong pumirma.
So hindi po sila nasilaw doon sa 150 million na offer bawat perma. Binabalyo po nila yung utang na loob. Lakas si MD yan, si Senator Bong Revilla. Magkasama man sila noon Vice President Inday Sara Umalis lang si Inday Sara kasi nga tambalos-los. Ambisyoso masyado. Pero si Bong Revilla nanatili pa rin sa lakas. At kasama doon sa senatorial lineup ng Marcos admin. Na hindi nga pinalad si Senator Bong Revilla. Pero meron ding mga ibang mga DDs na siya ay sinama na iboto at ikinampan niya. Ang mali lang ni Senator Bong Revilla, hindi siya lumipat sa last minute. Hindi niya ginaya si Villar at si Amy Marcos. Dapat yung huli, lumipat ka na. Or yung una pa lang, lumipat ka na sa lineup ni Tatay Digong, edi sana nanalo ka. So ngayon, natalo na nga, trinidor pa ng mga alipores ni Bongbong Marcos. Parehong Bong Revilla, Bongbong Marcos, anak ng gamot. Yung isang Bong kasi dalawa, Bongbong, bungit. Pinilit po itong pangalan ni Senador Bong Revilla kinaladkad papunta sa flood control. Na ngayon nga Billionaire News Channel, naglabas po sila ng balita. Ngayon lang Yeah, breaking news tayo lagi dito Lahat ng balita natin sariwa. Kagaya sa katabi ni Senador Rapi Tulfo, sariwang-sariwa. Sariwa po yung balita natin dito na di umano mayroong isang whistleblower na kinanta itong si Senator Bong Revilla. Putang ina, magkano kaya ang offer dito? Ang masaklap dito, yung whistleblower na nabanggit dito ay malapit sa pamilyang Revilla. Nagpa-offer ito. No, nagpabayad. Nak ng kagwang. Pakinggan natin yung balitang ito, narito May bagong whistleblower. Isang dating tauhan daw ni former Senator Bong Revilla ang lumapit sa Billionaire News Channel para idiin ang pagkakasangkot ng kanyang dating boss sa flood control corruption scandal. Ang detalye sa unang bahagi ng exclusive agenda report ni Hannah T. Kinakarga lang sa VIP car namin pero alam namin pera yun. Hindi kami pwedeng magbukas noon. Pag dinadalan siya ng kontraktor, pag dinadalan siya ng pera ni Yusek Bernardo, Pinatotohanan ng dating tauhan ni former Senator Bong Revilla ang kaugnayan nito kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Lumapit si alias J sa Billionaire News Channel para isiwalat ang mga kaalaman niya tungkol sa dating senador. Si Bernardo ang nagdetalye ng di umano'y pagtanggap ni Revilla ng kickback sa humigit kumulang 1.5 billion worth of projects in total. Siya ay ninong sa isa sa mga anak ni Revilla, habang ninong din ng dating senador sa dalawang mga anak ni Bernardo. Isa sa mga encounter umano ni alias J kay Bernardo ay sa Manila Yacht Club. mayroon event sa Manila Yacht Club. Sumakay kami sa yate, nandoon si Yusek Bernardo with I don't know ma'am, alam ko is contractor or may-ari ng yate. May mga listahan ding hawak si alias J ng di umano'y mga proyekto ng senador noong 2020 na para raw sa mga kakilala nitong politiko. Sa kanya yan, mga priority project niyan, may mayor, may congressman, may governor, hanggang nakarating siya sa Mindanao. Aabutan daw ni Revilla ng kung tawagin niya ay tulong kapag mataas ang ranggo ng senador sa distritong iyon. 2019 ang tumakbo si Revilla sa pagkasenador. Halimbawa, mayor ka ng isang bayan, hihingi ka ng tulong 20 million. Bago ka ririlisan, titingnan mo na sa record o bago niya yan rilisan, tingnan niyo muna kung pangilan ako. Nang tanungin ng BNC kung bakit siya may hawak nito, sagot ni alias J, isa raw ito sa mga dokumentong iniwan ng dating senador sa isang sasakyan. And itinabi ko, dahil baka sa akin hanapin, dahil ako ang duty during that time. Isa si alias J sa mga Utangin na, hindi ako naniniwala dyan na yung dokumento na iwan doon sa yate ba yun? Utangin na, tanga naman si Senator Bong Revilla.
kung iiwan yung mga ganyang dokumento, inilalaglag lang niya yung sarili niya. Puta, hindi ako naniniwala. Ito ay gawa-gawa kong kwento ho ito para sa akin, para ikukunik na naman sa mga Duterte. Kasi pansinin mo Senator Bong Revilla, naging senador yan sa panahon ni former President Duterte, di ba ho? So ito, kinukunik pa rin, Duterte pa rin ang punot dulo nito. Senior aide ni Revilla na dekada na umanong pinagkatiwalaan ng kanilang pamilya. Ang mga dokumentong ipinresenta niya sa amin, isinumite na raw niya sa Office of the Ombudsman para masilip ang mga ito. Umalis sa poder ng mga Revilla si alias J noong 2024. Napagdesisyonan daw niyang lumantad sa amin para patunayan umanong totoo ang mga aligasyon laban sa senador. Nang pumutok ang flood control scandal nitong Hulyo, pagsapit ng Agosto, lumapit daw sa kanya ang isang taga-Revilla camp na hindi niya muna pinangalanan at nag-alok ng 2 milyon. Sabi niya, pare, 2M lang, para ka na nag-abroad, pwede na yan makapag-stat ka sa probinsya. May conversation ako nung tao, may screenshot ako nasa cellphone ko. Sinusubukan naming kumuha ng komento mula sa mga Revilla, pero sa huling monitoring, wala pa silang sagot sa amin. Si Revilla ang isa sa mga pangalang inirekomenda sa ombudsman na pakasuhan ng plunder. Dati na rin siyang nakulong dahil sa pork barrel scam noong 2013. Nananatiling bukas ang BNC sa panig ng Revilla family. Putsang ina, ito politically motivated pa rin ito para sa akin. Okay kasi nakapag-atataka, bakit si Bong Revilla yung pinuruhan nila? Binigay na daw doon sa ombudsman. Naiwan lang daw yung dokumento. Tapos 2 milyon daw para maariglo. Huwag ka nang mag-ingay, may 2 milyon ka. Anak ng kamote, no? 2019. So ngayon, ang nakikita ko dito, bakit nakapokus kay Bong Revilla ngayon? Kasi nga, yung mga panahong iyan, sa mga sinasabi nila, panahon ng mga Duterte. Ipapahid talaga yung mga ghost project sa Duterte admin. So bakit si Bong Revilla? Di ba si Boying, taga Cavite din po yan. Di ba kaya nagparamdam itong mga Revilla na tatakbo sila sa pagkagobernador ngayong 2028? Magiging kalaban ng mga kalaban ng Remulla Brothers. Kasi ang balita natin si John Vic ang tatakbo So ngayon baka babanggain ng Revilla. Puta, no? Again, ito pa rin po ay bunga ng pagka Duterte supporter ng mga Revilla. Kasi gusto talaga i-down ng mga Remulla Brothers, Marcos, ang mga Duterte. Pero sa akin nalusutan nga ni Bong Revilla yung katakot-takot na issue, di ba? Ito pa kaya na kung ito lang ang pagbabasihan ng ombudsman na isiniwalat ng whistleblower, mukhang hindi mabigat para sa akin. Kasi sabihin mo, naiwan. Kailan ba naiwan? Baka daw hanapin. Nung panahon na yun, nasa maayos yung relasyon ninyo ng Revilla at yung tinutukoy na whistleblower kasi nabanggit pa na inaanak daw ni Bong Revilla yung anak niya, tapos yung anak din ni Bong Revilla, inaanak din daw niya. Bakit hindi mo ibinigay? Ito Nung naiwan ni Senator Bong Revilla, kung sabihin na lang natin totoong dokumento na yon, bakit hindi mo binigay? Wala naman kayo problema ni Bong Revilla. Ngayon pa talaga ay sinabi mo. O sinong ombudsman? Remulla. Ito ay politics pa rin. Politically motivated pa rin. Dinahandahan talaga yung mga kaalyado ng mga Duterte kasi nga, pag tiningnan mo ang Cavite, isa sa pinakamaraming butante sa Pilipinas. Pangalawa yata yung Cavite region. So ngayon, pagdating ng election 2028, baka gusto nilang pahinain yung mga Duterte dyan sa Cavite.
At ang tangi lang magbibigay ng maraming boto na politiko sa mga Duterte ay rebelya. So ngayon ito, pinupuruan ang rebelya, pababagsakin, para pagdating ng 2028 ay mahihirapan ang mga Duterte makakuha ng boto sa Cavite, pero hindi rin. Oo, marami rin mga anti-Duterte sa Cavite, pero pag tiningnan po ninyo, mas marami rin mga Duterte supporters. Yung mga ayaw sa droga, di ba? Yung mga galit sa kurakot, galit sa mga kriminal, Duterte talaga ang mga yan. Pero kung ikaw, taga Cavite ka, baga gusto mo ng mga Rimulya, talaga. Mukhang mahihirapan dito ang Rimulya Brothers sa Cavite sa 2028. Pag magsanib pwersa ang Revilla at Barsaga. Kasi ang Barsaga ngayon, malakas rin si Kiko eh. Sa mga kabataan, malakas ang hatak. So pag ang Revilla at Barsaga magsanib pwersa, mukhang mamroblema ang Rimulya dito. Siguro ito yung isa sa mga nakita ko na pinuruhan po dito si Bong Revilla. Dinimulis na ang aga-aga. No? Ano pa ngayon? 2025, 26, 2027, mga 2 years pa. Bago mag-eleksyon, magte 3 years. Binira na agad ang mga rebelya. Wala nang iba. Kundi, ang utak nito, Rimulya, Marcos pa rin mga kalaban ng mga Duterte. Kagaya po ngayon kay Senador Marcolita, ito pa rin. Politically motivated pa rin. Kagaya Senador Marcolita, ngayon, bumulaga na naman ngayon yung issue. Di ba kinasuhan po siya? Perjury yata yung kaso sa kanya. Ako naniniwala pa rin ako, demolition job pa rin ito against Marcolita in connection sa pagiging Duterte supporter pa rin ni Marcolita. Yan, ito pa rin ang nakikita ko. Politically motivated, gusto pa rin pahinain ng mga kalaban ng mga Duterte, yung mga galamay. Kasi nga, hindi naman na nila kinaya si Inday Sara. Antindi na po ng gastos nila paninira. Nakatayo pa rin. Baka ang isip nila, dito kayo tayo sa mga ugat-ugat, no? Sa mga galamay, birahin na natin sila. O ito ang nangyayari ngayon, pakinggan po natin. Ito po yung nagsampay ng kaso kay Senador Marcolita. So saan po nagsisimula at magtatapos itong sinasabi po ninyong investigasyon dapat dito po sa mga ginastos ni Ginoong Marcoleta noong kampanya? Siyempre, inaasahan po natin umaksyon yung COMELEC hinggil sa aming reklamo sapagkat yung COMELEC, ang aming final ay tungkol sa violation of certain provisions of the Omnibus Election Code. Samantalang yung sa ombudsman naman, has something to do with perjury. Yung pagsisinungaling, in other words. So, dapat aksyonan po ito ng dalawang ahensya at kung sakaling magkaroon ng desisyon, in terms of process, aakyat pa yan sa mga korte, sa ibang levels, lalo na kung ipagpipilitan ni Marcoleta na tama siya. Pero nag-file naman kami knowing full well na may mali at malakas yung aming kaso. Pag sinabi po ninyong mali, Stop muna tayo. Dalawa pa lang ahensya yung sinampahan nila ng reklamo laban kay Senador Marcolita. COMELEC at Ombudsman. Puta, antindi, no? Antindi ng script nila. Sabi ko nga sa'yo, itong si Boyeng makapangyarihan eh. Si Boyeng Ombudsman, may hawak ng kaso kay Revilla. Si Boyeng Ombudsman, may hawak na kaso dito kay Marcolita. Lahat na lang eh. Ito na pala yung tinatawag na Oplan Horus. Talagang plano na nila ito. exactly do you mean? Maling-mali yung pag-fill out ng total campaign contributions na zero yung nakalagay. Kasi ang assumption doon ay out of pocket yung expenses mo. Walang problema kung out of pocket, pero gaya ng nabanggit mo, more than 112 million yung ginastos, pero yung kanyang latest net worth, patay sa kanyang isinumiteng SALN ay nasa mahigit 51 million, if I'm not mistaken. So, wala pa sa kalahati. Tapos, inamin niya early November nung naging issue ito kasi may exclusive report yung Billionaire News Channel sa isyung to. Nag-react si Marcoleta at ang sinabi niya,
hindi naman daw zero talaga yung campaign contributions kasi may mga nag-donate sa kanyang kampanya. Pero ayaw magpakilala. So napilitan daw siya na ilagay na zero. Alam mo, Corina, may direktang implication ito sa susunod na halalan kasi kung hahayaan ito ng COMELEC, pwede pala na yung mga kandidato ay maglalagay ng zero tapos sasabihin lang nila ayaw magpakilala ng kanilang mga donor. So para saan pa magkakaroon tayo ng SOSE if the people, if the candidates can get away with it at hindi na sila magiging transparent kung sino yung kanilang mga campaign donor. Putangin na, sir. Ang tagal na, sir. Oh. Sabihin na lang natin, sir, merong ganyang issue. Ano na bang pitsa ngayon, sir? December. Putangin na, kailan ba natapos ang eleksyon? Mayo. Naupo sila July. Ba't ngayon lang? Ngayon lang nakasagsagan ngayon ng flood control issue. Trillion-trillion ang pinag-uusapan. Ito contribution. Walang corruption dyan. Putangin na. May magdodonate talaga. So ngayon, hindi pa natin alam kung anong isasagot ni Senador Marcolita dito. Nagsampa man kayo ng kaso sa ombudsman, puta dun sa ombudsman yung bugbugan sa COMELEC. Kasi siyempre naniniwala ako malinis si Senador Marcolita. Wala po siyang masamang intensyon. Hindi natin alam kung saan humugot itong si araw-araw ng kanyang motibasyon na magsampa laban kay Senador Marcolita. Putangina, si Bongbong Marcos nga, milyon-milyon ng donasyon. Hindi naman dinideklara nila. Sabihin mo kay Inday Sara, alam yan ni Inday. Wala, gusto lang ho ninyo talaga manggago ng isang public servant na matapang, na totoong magsiservisyo sa bayan. Tinatamaan kasi amo ninyo eh. Okay, so do you hold COMELEC Chairman George Garcia accountable as well? Bakit nakalusot po sa kanya yung ganyan? Magandang tanong po yan. Siguro magiging accountable yung buong COMELEC as an institution kung hindi natin makakamit yung hustisya. And by justice, we mean making Marcoleta himself accountable along with probably other candidates, other politicians na may focus din, so to speak, na ginawa sa kanilang SOSE. Alam mo, Corina, on a side issue, alam mo, isa sa mga dahilan kung bakit medyo nahihirapan yung mga grupo tulad ng Contradaya, kasama na rin sina Attorney Dino De Leon at Attorney Alex Lacson na co-signatories po namin, masyadong mahal ang filing na yung legal fees, to be more specific, sa COMELEC. Alam po ba ninyo, to file a case, 10,000 pesos po kailangan mong gastusin. Para sa mga ordinaryong tao, napakabigat po ng halagan ito. Kaya isa ring dahilan yan kung bakit kakaunti lang o paminsan-minsan lang yung pag-file ng mga ganitong kaso. Sa bahagi ng Contradaya, sa pagkakaalala ko, pangalawa pa lang ito during this particular election cycle. One pertains to a party list group, ngayon senador naman. Okay, so Anong nangyayari sa mga nireklamo ninyo sa COMELEC? Meron? Wala rin yan, sir? Ano yan? Sa akin lang, pamumulitika lang din yan. Doon pa rin ako tutungo sa sinasabi ko na part pa rin po ito ng pagsuporta nila sa mga Duterte. Kita mo naman, yung script nila, lahat pinapahina. Marcolita, Bungo, Bato, putangina, lahat na lang pinupunteriya nila. Basta kakampi. Meron ba kayong nakita ngayon na kinaladkad na mga senador nakakampi ni Bongbong Marcos? Sige nga, maglabas kayo ng pangalan kung meron. Puta, wala. Di ba? Lahat ng binibira ngayon ay kakampi ng mga Duterte. Wala kang makita nakakampi ni Bangag. O ito ngayon, si Rapi Tulfo. Dumalabas yung issue. Birahin po rin ninyo. Hindi nyo binibira. Tangina itong mga kaliwa talaga halata. Kami lang, mga political vlogger lang, yung pinag-usapan namin si Rapi Tulfo. Kasi nga, ang direksyong na Malacanang ay doon lamang sa mga kampi ng mga Duterte, yun ang demolition job. Kagaya ngayon ni Senator Bato, anak ng kagwang.
Buying lahat ang kanilang nagtitimon ngayon. Again, ako hindi ko masyadong may paliwanag yung detalye ng mga isiniwa na kaso di umano labang kay Senador Marcolita kasi hindi man ako abogado. Hihintay natin ang sagot ni Senador Marcolita, pero itong mga kasong ito, perjury, putang ina. Wala yan. Si Chis Escudero, di ba? Kinasuhan sa Comelec dahil daw sa flood control na donasyon. Ano nangyayari? Wala rin naman Tapos ngayon ito, kinaladkad si Senador Marcolita, Comelec at saka yung ombudsman, malabong may mangyayari yan. Pero hindi rin pwedeng magpagkampante si Senador Marcolita kasi yung ombudsman, si Boying Rimulya. Kasi nga, inilagay nga ho dyan si Boying Rimulya sa ombudsman para sa mga kakampi ng mga Duterte at pahinain. Yun po ang nakikita ko dito. Ngayon po, ako sa akin kung sakali, kung sakali matuloy po itong kaso na ito at idediretso sa Sandigan Bayan kasi sa ombudsman man, puta na paghahalataan po kayo talaga na ang gusto ninyo itong si Senador Marcolita ay masira ang imahe dito. Tingnan mo Bakit nagkaaligaga na ngayon ang mga kalaban ng mga Duterte? Ano na bang pizza? 2026 na. Mag-2027 na. Dito na po magkukurom. Dito na po gagawa. Next year gagawa ng koalisyon ang mga Duterte kung sino yung magiging posible nilang kakampi para sa election 2020. 2027 kasi filing na. So next year quorum na. So talunan na po yan. Meron ng mga political butterfly, junkies ng koalisyon. So Senador Marcolita kasi matunog din po yung pangalan nito na po posibleng magiging vice-presidente ni Vice President Inday Sara. Dalawa rin pangalan na maraming pangalan na malumulusot. Senator Bongo, Robin Padilla, Senador Marcolita. So itong tatlo yung nakikita ko na posible magiging vice-presidente ni Vice President Inday Sara sa 2028 presidential election. Pero kung ako naman political analyst, kung ako naman political advisor ng mga Duterte, hindi ho talaga ako kukuha. Pero nandyan din palang pangalan ni Amy Marcos na pwedeng magiging vice-presidente. Pero ang tao kasi tayong mga DDS, siyempre matututo na tayo sa nangyayari. Kung ako political advisor ni Inday Sara, kukuha po talaga ako ng vice-presidente from Luzon. Kasi kailangan mo makakuha ng boto from Luzon. Especially dyan, norte ka talaga kukuha. So, tatlo yung posible na magdala ka kay Vice President Inday Sara sa norte. So, pagpipilian natin, ikukunik natin lang dito itong pinag-usapan natin. Senador Amy Marcos, Robin Padilla, at Marcolita. Ito yung mga taga-norte. Pero ako, kung gusto kong kunin na norte, yung posible na magiging buo ang boto. Si Amy hindi ko nakunin yan kasi nasakta ng mga DDS. Dito na lang ang pagpipilian ko. Robin Padilla at Marcolita. Si Robin Padilla, malaki ang nakuhang boto. 21 million, di ba? Si Marcolita, malaki rin ang boto. Si Marcolita, Tarlac man yan Itong si Robin, Nueva Ecija naman to. Di ba? Baguio, ganun. Pero kung meron talagang yung may malakas na puwersa, si Marcolita, ang nakikita ko. Build na. Iglesia ni Cristo. Pag si Inday Sara, again ito ay sarili kong tsorya. Kasi gusto natin sure win. Gusto natin hindi madaya ni George Garcia Budlat ang mata. Ako magsasuggest ako. Kasi si Bongo kasi Mindanao malabo tayo makakuha ng boto sa Luzon. Ito para lang sa akin. Pero hindi ako against sa kanilang lahat. Kung anong
ano ni Inday Sara. Except kay Mangga, against ako talaga. Yun ang susundin natin kung anong kay Inday Sara. Sara at Marcolita. Yan ang pinakamagandang kombinasyon para hindi madaya ng kumilik ang 2028 presidential election. Kasi iglesia pa lang, sure na po yung boto na yan. Kung yun lang ang pagpipilian sa Norte. Sa akin lang ho ito ha. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.